makakausap po natin si former presidential spokesperson Harry Roque. Secretary, magandang gabi po sa inyo. Yes, magandang gabi sa inyo at magandang gabi Pilipinas. Good evening. Opo. Sir, unahin ko na po yung reaction ninyo doon po sa narinig nyo po siguro kanina pinlayback namin yung naging pahayag ni dating Senador Trillanes na mukhang gimmick lamang daw ng kampo po ng mga Duterte yung mga inilalabas na pahayag tungkol doon sa kondisyong pangkalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Komento nyo po doon, sir. Dagdag lang ako sa Attorney Harry, dahil katabi rin naman po kayo ni Mrs. Zimmerman nung kayo nga yung nag-interview actually, na sinabi na parang okay lang daw. Ano po ba talaga? Because people are concerned kung ano talaga ang lagay ng dating Pangulo. Well, ang palaging sinasabi ng pamilya ay buhay pa si Tatay Digo. At beyond that, they cannot say anything more. Ang aking mabibigyan ng kumpirmasyon ay nakakalap ako ng impormasyon nga na ipinarating ko sa pamilya dahil yung aking informante ay nag-request na iparating sa pamilya. Na nung minsan, tumumba ang si Tatay Digong, tumama ang ulo at siya ay dinala sa ospital. At ang sabi nga nung aking informante, kailangan malaman ng pamilya yan dahil meron siyang suspetsya na hindi pinarating sa pamilya. Pinarating ko po yung impormasyon na yan kay VP Sara at kinalimutan ko na, hanggang naglabas siya ng statement na siya na mismo nagsabi na may mga okasyon nga na natumbang presidente at may mga insidente pa na nawalan ng malay at hindi pinagbigay alam sa kanila bilang pamilya at sa kanyang mga abogado. So yun po ang pagkakaalam ko lamang dahil gaya ng iba pang tao na hindi abogado ni Tatay Digong at hindi kapamilya, hindi ko pa po nakikita si Tatay Digong. Pero ibig sabihin po nun, Secretary, hindi lang isang beses nangyari yung pagtumba at pagkawala ng malay. Ang pagkakaalam ko po at ang rinilay sa akin na informante, isang insidente lang po. Pero parang doon sa pahayag ni VP Sara, more than one incident. How about po, sir, yung sinasabi ni Senator Robin Padilla na mukhang may early signs ng dementia? Meron po ba kayong information about that, sir? Well, alam nyo kasi hindi na presidente si Tatay Digong. So, I have to respect his right to privacy. Pero gaya ng sinabi ko naman na nung una na, tayo naman mga Pilipino, tanggap natin na sa ating pag inaalagaan natin ang ating mga matatanda, tinatanggap natin na medyo limot-limot na ang ating mga matatanda, lalo na kapag 80 years old na. Attorney Harry, kayo ay sanay din naman dyan sa ICC at alam niyo yung gawin ng ICC. Masasabi ba natin sa inyong kaalaman na pagka merong karamdaman o matanda na yung nakadetain, wala bang kaya ba ng ICC na sila ay alagaan o kaya ay maintindihin yung kanilang lagay? Well, sabihin na lang natin na kaya nilang alagaan. Ang issue lang ng pamilya, kapag meron na abiryang nangyari sa kanilang mahal sa buhay, dapat naman, bibigyan sila ng ganyang impormasyon kung hindi sila mismo directly, yung mga abogado. Ang hindi nila maintindihan, bakit hindi sila binigyan ng ganyang impormasyon. Pero, sir, balikan ko lamang po yung tanong ko kanina dahil nga po dun sa naging pahayag ni dating Senador Trillanes, sabi niya, parang gimmick lang ito ng kampo ng mga Duterte, yung pagsasalita nga po tungkol dito sa health condition ng dating Pangulo. Ano pong tingin niyo dito? Ano pong masasabi ninyo, sir? Well, sa akin naman, pinagpalibada ng korte yung confirmation of charges dahil sa determinasyon ng mga eksperto, ng mga doktor, ng mga psychologists na hindi lang kayang harapin ni Tatay Digong ang paglilitis. So, mas pagkakatiwalaan po natin ang mga eksperto, ang mga siyensya, kesa dun sa mga haka-haka ng gaya ni Trillanes. And speaking of haka-haka, sir, meron po bang basihan yung mga haka-haka na teka baka nakapasok dyan sa loob ng ICC si dating Senador Trillanes? Paano po bang Wala po. Wala po. Dahil ako unang-una maghuhurmentado pag siya nakapasok. Samantala ako ay aling na buwan na hindi ako nakakapasok. Exactly. Yun nga, sir. Katabi ko, minsan, nung nandiyan ako, lagi ko nakikita si Attorney Harry doon. Mahirap talaga makapasok sa loob. So, maintindihan ko sa kung huhuramentado sa kung siya ay hindi. The same way na si Senator Robin Padilla rin, ay ilang beses din niya gusto pero hindi nga rin napagbigyan. So imposible na nakapasok si Senador Trillanes. Pero posible na mag-posing doon, di ba? Senator, sa labas Attorney Harry. lang Sa labas, naman. nagpipicture tayo doon Doon sa may pasada. Yung kanyang larawan po ay doon sa tinatawag nating Duterte Park. At lahat naman halos ng tao ay nagpapapicture dyan sa Duterte Park. Pero, sir, curious lang kami.
kayo ba nagkasalubong ni Senator Trillanes habang Parang nandyan nasa siya Paris sa... yata si Attorney Harry nung doon siya. Hindi ko alam. Parang. Ay, hindi po. Nandito po ako, hinahanap ko siya, wala namang sighting sa kanya. Okay. Hinahanap ko po kung nasaan yung marami daw nilang mga magpapakita ng suporta sa mga biktima, wala naman ako nakita. Nung minsan, may nakita ako nasa labas ng ICC, pero parang 5 lang sila. Okay. Okay. So, pero hindi si Trillanes yung nakita nyo. Grupo niya ang nakita nyo. Well, 5 mga demonstrators po ang nakita ko. demonstrators. Pero ang inaasahan ko, dahil nakita ko yung kanilang mga mobilization sa internet, akala ko marami sila, no? 5 lang po yung nakita kong nasa labas ng ICC at siguro meron ako nakitang 6 sa labas naman ng International Court of Justice. Attorney Harry, since pinag-uusapan na natin yung park sa labas at saka yung labas ng detention area, no? Kayo kilala niyo to ng mga taong lagi na doon na supporters po ng dating Pangulo. Medyo trending po dito sa Manila ngayon o sa Pilipinas, yung kanilang parang naging iringan o kagabi, yata ito nangyari dito Manila time, ano. Bakit po nangyayari yun? At pangalawa, dahil nga isa lang naman ng inyong pakay dyan, kundi suportahan ng dating Pangulo, ay magkakasundo-sundo pa ba? Well, nakakalungkot po, no? Pero minsan sinabi ko na sa inyo na ginawa ko ng lahat na kaya kong gawin para pagkaisahin. Pero meron talagang grupo na ayaw. At umabot na sa ganito na nakakalungkot, no? Pero hanggang doon na lang pong sasabihin ko dahil nung in-interview naman si Alvin, inamin din niya na talagang may mga dahilan siya kung bakit ayaw niya sumapi doon sa mga DDS maisog. Sa akin naman talagang walang pilitan, pero ganyan po nangyayari pag hindi nagkakaisa. So yun lang po ang akin dahil nagsalita na ako minsan, hanggang doon na lang po ang aking sasabihin. Ano pa ba? Okay. At sige, kala namin nga, makukover na namin kayo dyan, Attorney Harry, kasi parang magbabalik. Pero nakabitin pa tayo lahat dyan sa coverage dyan sa sa Dahig. So, we hope to see you soon at saka hopefully kapag may kailangang update, tawagan namin kayo ulit. Thank you po for accepting. Maraming salamat po. Salamat po. Attorney.